Tangina. Siguro lalo nagngingit-ngit sa galit si Manny Pacquiao dito kay Culaong. 'Di ba? Kung i-level niya 'yung sarili niya para talaga Manny Pacquiao din ang yaman eh. Talo. Okay, so I could not tell you you are a senator. Oh, I can call you champ. Champ. Oh, Ruel, pakisabi na lang kay Manny mo na pagkakasuhan niya yung mga tarantado nagpapakalat. At sino nagpapakalat? Yang grupo nung pumunta dyan. Yun. Kasi talunan sila sa akin. Hindi nila ako kayang talunin sa issue na itong grupo na to ay nag-endorso ng peking abogado, Peking law firm at puganteng kriminal para makapambudol ng OFW. law firm para makapambudol ng Pilipino. Ang ginagawa nitong tarantadong makagago kung sino-sino pinag-i-interview. Yan. Sir, naduwag ka na naman, hampas lupa. Ay, hindi ako naduduwag. May bayag ako, tanga. Hindi ako katulad ng amo mong si Makagago na nagtatago sa saya ng kung sino-sinong politiko. Bobo, hindi pa isinilang ang taong sisindak sa akin, animal ka. Ay. Pero nung sinabihan ka mukha kang bayag, kulay bayag ka at wala ka naman palang pera. Nagtatatakbo ka pabalabas ng Paranaque Prosecutor Office. Yun. So, Ruel, ikaw na bahala magsabi sa manay mo ha. O, dito, tatapusin ko na yung usapan dito. Finish na. Ulitin ko. Kung may nasabi akong pangit noon kay Manny, siguro yung dala ng damdamin because I am involved on that. Okay? Pero yan ay 8 taon na nakakalipas. Magsasyam na taon na. At magpaliwanag ka na lang sa korte. Minsan, hindi ko yan sinapubliko. Although sana, nung nagsampa ng kaso kami, ay sana magpapapress na ako. Pero hindi ko ginawa. Bakit? Because of friendship that I have with your brother Ruel. He's been a friend of me since 2013. Pucha, para may utang na loob pa si Manny Pacquiao No. Narinig niyo yun? Magpapapress ko na daw siya, hindi niya tinuloy. Dahil daw kay Ruel. Pucha, parang may utang na loob pa si Manny Pacquiao sa'yo. 12. Ganon. Mahabang panahon na. So, yun. Hindi ko yun sinapubliko. Di ba? Ngayon, ginagamit itong tarantadong makagago para i-antagonize. Ruel, bahala ka na kay malay mo. Sasabihin ko, maaaring nasabi ko yan. Privately, kasi involved ako at galit ako. Pero nung natapos na, tapos na. March 2019 tapos na yung kaso. Alam mo palang March 2019, Pero ba't hindi niya sinasabi na sa kulungan niya to sinabi? Parang nagbayad naman, tapos kumontrata yata sa Mobile Legend. Kasi sinasabi sa akin eh. At nagkaroon ng karakter na pakito. So dun na-complete na yung payment. Yung full payment. Parang ganon. So, Tangina kinalaman ni Bernard Chong sa Mobile Legend. Mobile Legend sa yan. Sa China yan. Mobile Legend Bang Bang, MLBB. Hindi naman kay Bernard Chong ang Mobile Legend. Bugok. Kung pinagsasabi mo, totoo yun. Nagkaroon ng karakter doon na pakito. Pero hindi kay Bernard Chong yun. Sila lang ang merong rito sa Pilipinas ng Mobile Legend. Pero hindi po kasosyo o kaanuman. Etong si Bernard Chong lang o yung kanilang grupo, Brent Esport, ang hindi ko alam kung nagpo-promote o na may grupo sila, may kumpanya sila na para sa paglalaro ng Mobile Legend. Pero yung Mobile Legend mismo is a Chinese firm. Naglalaro ko niyan dati kaya alam ko. Favorite ko, Johnson. Saka si Kappa. Kappa ba yun Ewan ko, basta may pakpak na gumaganon, may latigo. Yun na ginagamit ko dyan. Yung Monton, yun. Yun yung may-ari na Mobile Legend, hindi si Bernard Chong. Kaya paano mangyayaring magkakabayaran?
Kadya pala. Iggy Ignacio. Kadya. May team lang si Bernard Chong. Pero, hindi siyang may-ari ng Mobile Legend. Putya. Ulaong. Kasinungalingan. Tinatapalan mo ng kasinungalingan. Tinapalan mo ulit ng kasinungalingan. Tapos, tinapalan mo pa ulit ng kasinungalingan. Tapos, tinapalan mo pa ulit ng kasinungalingan. Ay, nako. Wala ka talagang lusot dito, Kulaong. Yun talaga yun. Meron ng kasabihan. Less talk, less mistake. Akala siguro ni Kulaong, ano lang, for content lang yan. Hindi, Kulaong. For case build-up na to. Yun lang, kung sakali, pumalat siya sa internet, ang nagpakalat niyan, okay, ay ito si Makagago at ang grupo niya. Never kong ginawa yan kasi kung pakakalating ko yan, dapat nagpa-media na lang ako nung panahon, nung 2018-19, February, na nagkakasuhan sana tayo sa Quezon City. Para may utang na loob pa talaga si Manny Pacquiao. Ngayon ko lang, ito pinagtataka ko. Sa GC kasi yan lumabas Ba't kaya hindi niya masabi, no? Ano yung takot ka, Kulaong? Kasi alam mo, talagang pati BJMP malilintikan dito. Yung mga nagpa-VIP sa'yo, nagpagamit sa'yo ng cellphone nung nakakulong ka, madadamay dito. Malalim to sa totoo lang. Binababawan lang ni Kulaong. Malalim to. BJMP, DILG, mga kapulisan noon, nung panahon ni Digong, mahalong ka talaga to. Malalim to, lalo pa mayroong Vitaly Zaydorovetsky na nakagamit ng cellphone habang nakakulong. Yun ang iniiwasan ni Kulaong, damage control. Ikaw, Kulaong, nagda-damage control ngayon, Kala ko ba sila Makagago nagda-damage control? Ikaw pala nagda-damage control, hindi mo mabanggit na sa GC ng mga OFW mo yan sinabi. OFW kami lahat dyan. Si Lisa Paris, sa Paris. Si Kuya Spencer Lacale, saka si Jojo, Hong Kong. Nasukir, California, USA. Ako, Macmac Pablo, nasa Malaysia. Remy Kudo, si Grace at si Ate Grace. Si Nay Imelda Nakamura, Japan. Kulaong. Iyan na yun. Talagang no way out ka na talaga rito. Dapat pwede na ako magpamedya, senator ka pa nun Pero hindi ko nga yung ginawa. So wala akong intensyon, Manny, na ipahiya ka or isiraan ka. Well, yun lang. At gusto ko lang linawin doon sa mga video na nagpapakalat, yung mga tao na nagpunta kay Manny mo, ang gustong i-antagonize ang Manny mo at magpakalat ng mga information na yan. Nasabi ko man yan, but it is not intended to be public. Paulit-ulit na Okay. Nakalimutan ko na nga yan kasi alam ko private, nag-uusap kami dyan Hindi. Kulaong. GC yun, GC. Ano private? GC yun. Basahin ko lang, dami na nagpalipad. Shout out kay Jonathan Arvin ng Sugar Rush. Boss, sa live stream mo, nasabi mo bulaga si Mami D. Baluga. Alam mo, ang public figure, opinion sa opinion yan. So, yun lang yun. Adi ibig sabihin, talagang umaamin kasi nabayan mo baluga si Mami G, Mami Dionisia. Umamin pala si Kulaong dito Sa live stream nila, sinabi nga nila, nanay ko duling So, what is the problem of baluga and duling? Teka. Bakit? Dapat ang sinabihan mong baluga, nanay ni MG. Ba't ang sinasabihan mo baluga nanay ni Manny Pacquiao? Ulitin natin. Kulaong. Ala ka talaga dito, Kulaong. Wala ka talagang lusot dito, Kulaong. Baon na baon ka dito. Kondonya at Royal Blood si Aling Reby, bakit mukhang baluga? Sagot, bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Sagot. Ano? Sagot. Di ba? Kulaong. Nako. Sablay ka dito. Ang sinasabihan, kung Royal Blood si Aling Remy, bakit mukhang baluga? Pero anong connection at bakit binato mo
yung issue kay Mami Dionisio. Nanay ni Pacquiao. Mas masahol pa sa Baluga. Bakit doon mo dinala yung issue? Yan na nga yun. Diba? Yan na nga yun, Kulaong. Wala kang lusot dito, Kulaong. Hulog na hulog ka dito. Oh, di ba? Hindi naman nanay, hindi naman si Manny Pacquiao ang nagsasabi sa iyo eh. Oh. Kung si Manny Pacquiao yung nag-comment, ay, sagutin mo ng ganon, ay baka masabi pa ni Manny Pacquiao, ay, nag-comment kasi ako dun eh. Pinagtripan ko lang si si Francis Leo Marcos kasi nakita ko naka-live. Kung si Manny Pacquiao yung nag-comment sa iyo, hindi naman eh. Oh. Ano yan, Kulaong? Nagkakalat ka na. Sulsulerong hindi effective pag-provoke ni MJ kay Senator Pacman. Haha, mission fail. Lahat ng interview niya pinoprovoke pero walang pumatol. Mukha siyang basang sisiw. Nag-interview sa legend. Teka. Kakasuhan ka ni Manny Pacquiao ah. Magte-testify nga ako eh. Oo nga no. Teka. Okay. Ayun. Sabi ni Sulsulerong Bombay, hindi effective ang pag-provoke ni MJ kay Senator Pacman. Anong hindi effective? Kakasuhan ka nga. Mission fail. Lahat ng interview niya, pinoprovoke pero walang pumatol. Mukha siyang basang sisiw na nag-i-interview sa legend. O, di ba? So, yan, naglalaban. Ayan, naniniwala siya na ganon. Kasi pabor sa kanya yung comment eh. Pero alam nating lahat na talagang talagang effective. Bakit? Magkakaso talaga. Si Manny Pacquiao. Sa katotohanan. Sabi mo, galingan mo, MG, galingan mo pa. Galingan mo pa raw, MG, kupal. Hindi mo ginalingan eh. Ang pagkakamali mo makagago, hindi mo alam, kaibigan ko yung kapatid niya. Tanga! Hindi ka pa sikat, kupal. Sri Lankang mabaho ka pa lang. Nandun na ako sa Jensan at yung kapatid niyang gobernador, kalakalaro ko na sa mismong bahay nila. Kaya nga kakasuhan ka ni Manny Pacquiao. Alam nyo ba? Ito ano tawag dito? Trivia. Si Kulaong, doon sa Jensa, nagpapalit ng pangalan na Francis Leo Marcos. At balita ko, meron doong judge na kinasuhan siya ng estapa. Kaya Kulaong, double whammy to. Bakit? Nako, Kulaong, baka mamaya wanted ka pala sa Jensan. Baka mamaya may standing warrant ka doon o may problema ka pala doon sa judge. Isang judge doon. At baka mahalukay na yung pangalan ay doon mo pinapalitan sa Jensan. Nako, Kulaong. Nako po. Matindi yan, Kulaong, magiging problema mo. Name drop ka pa ng name drop kay Ruel Pacquiao, kay Gob. Nako, Kulaong. Talagang tingin ko, Kulaong, bawi ka na lang next life. Yun na lang masasabi ko. Bawi ka na lang next life. Pacquiao na yung napakalaban mo eh. Hindi ka pa kasi tumino kay MG. Diba? Dapat tumino ka na kay MG eh. Hindi ka tumino. Ayan. Pacquiao na ngayon ang kalaban mo. Hindi lang ako kumikibo eh. So at least ngayon, Pacman, pinaliwanag ko lang sa'yo, wala tayong problema, wala akong galit sa'yo. Dapat, maaaring noong 2019, talaga namang umabot tayo sa court. Pero yun ay natapos ng maayos, kaya naman... Putya, napindot ko. Si makagago yun. Hindi ko intention yan for public. Alam mo yan, nagkita lang tayo kailan sa Newport, di ba? At yan, hindi ko inilabas sa sarili ko. Nagkataong may kausap ako, syempre, kausap ko, privado yan eh. May nag-video, ipinapakalat nila ngayon para i-antagonize kayo. Kasi itong mga vlogger na to talunan. Dapat kung sino ang nagkakalat yan. Kasi nungalingan talaga, no? Hindi niya sinasabi sa GC yun nung nakakulong siya. Or pag kumalat yan, sila ang kasuhan nyo.
Nang madala. O, ulitin ko. Pacman, o, tinatarantado ka nung makagago. O, sana mapanood mo ng buo tong video ka na to para malaman mo tinatarantado ka lang nila at gusto ka lang nilang gamitin laban sa akin. Hindi. Wala Ano ka ba, dyan, Salvat? wala. Okay. So, dito na ho natatapos yung issue na yan. At least, makakarating na kay Pacman yung aking sinabi. At para na rin ho sa kaalaman ng lahat. Yun yun. So, nang matigil na yung lintik na issue na yan. Hindi matitigil to. Wala, hindi to matitigil. Hanggat hindi ka nahuyo. Huyo ka dyan. Nagutom ang demonyo. Ang nangyari, yung interview ni MJ kay Pacman, parang basang sisiyo siya ron. Ano parang basang sisew? Ikaw nga tong parang basang sisew. Ikaw nga tong parang tamulmul ngayon nagpapaliwanag. Walang pinagkaiba sa interview niya kay Lacanilaw. Sinusulsulan. Alam mo, makagago, hindi ka pa tao sa Pilipinas. Kilala na ng mga yan ang pagkatao ko. Oo. Alam nila. Kilala ka. Kilala kang budol-budol. Kilala na nila. Mukha kang burat, makagago. Di ba? Wala kasing pambanat, walang pambawi. Kaya, mamemersonal. Sasabihin, mukhang burat. Pero, di ba? Alam nating lahat, kulaon. Talo ka talaga dito. Nagutom ang demonyo kakapaliwanag, oh. Hindi kayo, ha? Nakikita ko sa inyo lang. Dali! Tagal? Dutch. Meron tao no, kapag kumakain, 'di ba? Matatakam ka dun sa kanyang pagkain, parang ang sarap, parang ang sarap-sarap ng kinakain. Dito kay Kulao, mandidiri ka eh. You try to sit and act like a serious journalist while MP refuses to take you seriously by sitting down. MP thought, who is this poser? Uy, ulol. Ang pinagkakana mo dyan. Hindi Bobo ganun mo. na nangyari. Nakatayo sa mukha ni Makagago. Inabi niya, pag nakulong ka, dadalawin ka daw niya. At kung may sakit ka, paglaya mo, dadalhin ka daw niya sa mental. Nabiruin mo, pag nakulong ako, dadalawin pa ako ni Manny. Same to you, Pate. Same to you, Pacman. Kung sakali magkasakit ka, ako naman din magdadala sa'yo. Pero alam mo sinuportahan ka rito sa bayan ko. Oh, lol. Kaya umayos ka. Oh, lol. Huwag kang magkaganyan, lol. Puro kakatarantaduhan. Tanginang yan. Kaya yaman-yaman nun. Ikaw nga, wala kang pampasweldo kay Ian eh. Pacman pa, papagamot mo. Gago. Si Casper nga, hindi mo masahuran eh. Yun nga bahay mo dun sa, sa BF Homes, di mo nga mabayaran eh. For rent na daw. Kung wala nang sasabihin dito. So, hindi naman siya ang talagang tinitira ko. Yung kaibigan ko, si Bernard Chong. Okay? So, hindi naman siya ang talagang tinitira ko. Ano pinagsasabi mo di siya tinitira? Ruel, kung hindi marinig to ni Pacman, ikaw na magsabi kay Manoy mo na maaaring ng 2019. Dinakhammer na naman yung ngipin. Dinakhammer na naman ang daliri. May nasabi akong ganyan. Maaari. Dahil galit ako. At involved ako. Isang taong kasing hindi na ibalik yung pera ko. So, hindi naman siya ang talagang tinitira ko. Yung kaibigan ko, si Bernard Chong. Eto hindi ko makita yung logic eh. Kunwari na lang talaga, may utang talaga si Manny Pacquiao kay Bernard Chong. Kunwari na lang din talaga na merong pera si Kulaong at
binigay kay Bernard Chong. Bakit mo sasabihin na may utang sa'yo si Manny? Hindi, yan ang hindi mo kaya ipaliwanag Kulaong eh. Okay? So, by March, nagkasuhan. No, kung nga nakilala si Atty. Salatandre. Wala. Paulit-ulit na lang. Wala na, Kulaong. Wala kang lusot dito. No way out. Pasensya ka na, Kulaong ha. Na-record ka kasi eh. Ni-record ka ni Makmak Pablo. Ni-record ka ni Makmak Diablo yung 411 na vlogger. Ganyan lang kalit tingin mo. Napuwing ka. Gigil na gigil kay MG. Oo, putya. Ikaw pa naman di ka manggigigil. Nakarating kay Manny Pacquiao yung usapan na yun. Di ba? Hello po Ate Glenn Magramo, Kakashi Hatake. Ayan. At talagang si Kulaong po dito. Ito talaga ang tingin ko seseryosohin na talaga to ng taong bayan. Kasi nung una parang laruan lang eh. Ngayon, kasi alam naman natin na si Manny Pacquiao, napakaraming followers niyan. Lahat ng Pilipino. Ultimo nga mga magnanakaw, hold up, robbery, mga sindikato. Hindi nagnanakaw kapag oras ng laban ni Manny Pacquiao. Diba? Zero crime. Kapag laban ni Manny Pacquiao, buong Pilipinas, zero crime. Kaya marami po talaga magagalit dito kay Kulaong dahil sa kanyang pinakawalan dito na issue na may utang si Manny Pacquiao sa kanya. Diba? Yan ang pagkakamali mo, Kulaong. Yabang mo kasi, yabang mo. Tapos, di ba, tiwala ka na hindi ito makakalabas kasi akala mo hindi kita ire-record eh. Di ba? Yan ang, ikita nyo ha, never niyang nabanggit na yan ay sa GC. Ang sinasabi niya, may nag-video daw niyan at yan daw ay nangyari somewhere 2019. Pero nangyari po yan talaga, pandemic. Ayan, dito sa akin yung mga video. Ako ang nag-record. Kaya paano mangyayari yun? Diba? Kaya, Kulaong, talagang masasabi ko na lang, Kulaong, bawi ka na lang next life. Dito kasi, hindi ka na makakapagbawi dito eh. Kalaban mo, si Makagago, pamilya ni Makagago, in-laws ni Makagago, pamilya ng asawa niya. Dinagdagan mo pa yung batong ipupukpok mo sa ulo mo, Pacquiao. Talagang saludo ko sa iyo, Kulaong. Sa lahat ng influencer, vlogger, na nakita ko dito sa Pilipinas, ikaw lang talaga ang hindi umiiwas sa problema. Niyayakap mo sila at dinadagdagan mo pa. Dinagdagan mo pa talaga problema mo. Inuutusan mo pa si Ruel Pacquiao. Ano yung tricycle boy? Magtataho. Putya, governor ng Sarangani. Kung kausapin mo, kung utusan mo. Putya. Ay, ala na talaga. Malala ka na talaga, Kulaong. Diba? Ay, nako. Ang dami kong babasahin comment. Ang layo ng comment, Kuya Richie, tuwan-tuwa. Ayan, Mika Moreno. Legendary ba naman kakalabanin ni Kulaong ngayon? Sunog ka talaga kay Pacquiao. Sobrang yaman yan. Ubus ka talaga dyan. Ubus talaga. Hindi lang Pilipino, pati buong bansa. Diba, Kuya Henry? Kuya Richard Mansilungan, nakikisampid-sampid ka lang kay Bernard na nakilala mo sa sugalan. Saan ka kumukuha ng kapal ng muka para magsinungaling ka, para magyabang at mahuthot sa OFW? Tang inumin mo, wag Milo. Dark Oasis Boss Mac, napanood ko kay Mike Cervera yan, yung about sa utang ni Pacquiao kay Bernard Chong, hindi sa kanya. Tama po. Okay, Kakashi Hatake, hello po. Madcat Gaming. Ngayon niya lang binawi utang ni Manny kung kailan nakarating na kay Manny. Tama. Mac, pag may laban si Pacman, kahit sa EDSA, makakapag-drive ka ng 100 km per hour sa sobrang luwag. Yun nga, totoo yun. Danas ko yan eh. Putya, bata pa ako. Manny Pacquiao na yan eh.